We see the worship of your throne, and we glorify, we adore the name of our Lord Jesus. Hallelujah. It's our next Sunday, so all of you God Jesus. Praise the Lord. Let's all be seated in the presence of the Most High God. Hallelujah. Palakpakan natin si Jesus ulit. Palakpakan natin. Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. So once again, it is a short worship, but I can see eyes started to cry. Amen. Because the presence of God is here. Amen. Wherever the presence of God, people will be delivered. Wherever the presence of God, people will be healed. Wherever the presence of God, people will experience the supernatural power of God. Palakpakan natin si Jesus Christ. Hallelujah. Wala pong ibang pangalan ng ating sinasamba at pinupuri, but ang pangalan lamang ni Jesus Christ. He is the God of our prophet. Amen? Kaya po wag po tayong magpatinag sa salita ng ibang mga tao. Anong sabi-sabi sa labas? Don't listen. Listen kung nasaan ka ngayon. Amen? Because the right listening to the voice of the servant of God, you will be realigned and your life will never be the same again. One, evil communication na marinig mo, pwedeng sirain na yung isipan at yung puso at hindi ka na magsasamba. Kaya never allow other people zest. But you need to believe it in your heart. That Lord, alam ko yung ginagawa ko dito. Si Jesus naman. Hindi naman demonyo yung sinasamba natin. Amen? But only the name of Jesus. But as I mentioned a while ago, God used the fivefold ministry, the prophet, apostle, evangelist, pastor, and teacher. At kayo naman mga leaders and minister, palakpakan po natin. Tulong-tulong po tayo dito sa Palawan. We will have a great revival. Tapos mamaya, be excited for tonight, healing and deliverance. Invite as many as you can. Yung mga kilala nyo dito, grab the opportunity. Share to your Facebook. Try nyo po yung text communication. Tawagan ninyo para pumunta mamaya. Kasi imagine, we just travel from Dumaguete to Cebu to Palawan. Amen? At gagastos kami ng 50 to 100,000, okay lang sa amin. Basta ang mga tao ay ma-healed, ma-delivered, at ma-set free. At makapakinig sa word ng Panginoon. Palakpakan natin. Amen? Ginagawa po natin ating trabaho, Luzon, Visayas, and Mindanao. The whole Jesus the Alpha and Omega ministry. We have around 400,000 people got healed and delivered. Palakpakan po natin. And it's growing to 1 million right now. Yung latest update ko last year pa. But ngayon po, meron po tayong churches from Luzon, Visayas, Mindanao, and also international. Palakpakan natin, family. Truly, the power of God is manifesting. Jaom is just only 5 years. But see what the Lord has done. Mas nag-grow siya, mas lumapad, lumaki, at maraming mga bagay ang ginawa ng Panginoon. Amen. Again, let's shout, Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. So, are you excited to see the servant, the prophet of the Philippines? Amen. Are you excited? Amen. Hallelujah. But before anything else, meron po ba tayong testimony, Pastor Maricel? Tapos na? Tapos na pala. Okay, right now, family, allow me to welcome, let's all stand. Tayo po tayo at palakpakan po natin the servant, the prophet of the nation of the Philippines, Dr. Prophet Jomari Chaos. Okay, praise the Lord. Hallelujah. So, blessed afternoon, our family Jaom. Sino mga first time natin dito ngayon? Nandito ngayon, first time. Okay, plakpakan po natin natin mga first time visitors. Okay, so everybody lift up our hands and let's pray. Father, in the name of Jesus, thank you, Lord, for this wonderful afternoon that you have given to us. Thank you that this day is another day of glory. It's another day where your people will be empowered by your word. For we know that your word says, I am the Lord that healeth thee. Your word is our healing. Your word is our miracles. Your word is sufficient for your people to receive more than their expectation. Maraming salamat o Diyos sa lahat ng mga patuto sa hapong ito sa pangalan sa Kristo are all protected by the blood of Jesus. No weapon formed against your people shall ever prosper. And today, O God, let this revelatory experience
Oh God, through the power of the Holy Ghost working in your servant, be imparted to your people today in Jesus' mighty name. Thank you that you are such a good God that we serve. You are the Alpha and Omega, the beginning and the end, who was, who is, and is to come. Your name is Jesus Christ. Thank you that in this place, your name is always glorified. Thank you, Father. In Jesus' mighty name, Mazupri ina Maniaduska, Reva Zumpri ina Maniadusia. Those who want to know pray, those who know how to pray in tongues, I want you now to pray in tongues. Rema Zumpri ina Maniaduska, Reva Zumpri ina Maniadusia, Rema Zumpri yendele ina Maniaduska, Rema Zumpri yendele busia, Reva Zumpri ina Mania. In the name of Jesus, we thank you, Lord. Rema Zumpri ina Maniadusia, Reba yende ina Maniadusia, ina Maniadusia. Open your mouth and pray in tongues continuously in the name of Jesus. Riba Zumpri ina Maniadusia, Kima Zumpri yendele ina Maniadusia. Father, we are blessed because we have you. Thank you tonight, oh God, today, in Jesus' mighty name. Say this to me, Father, in Jesus' mighty name. Maraming salamat sa hapong ito na hindi lang ako makapagtanggap sa mga bagay dito sa mundo, matatanggap ko rin ang tunay na kahulugan ng iyong salita. Dahil ang iyong salita, ikaw ito. Salamat, Panginoon, sa the gift of interpretation. In Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan din ang pinakamalakas na palakpakan. Praise the Lord. Hallelujah. So, everybody, you may now take your seat in the presence of the living God. Praise the Lord. Of course, we acknowledge the grace of Pastor Junel Imperial for leading our local church here in Jaom, Puerto Princesa, Palawan, also from Inagawan. Palakpakan po natin. Praise the Lord. And the other one is from, yung isa is Inagawan, yung isa is dalawa lang. Okay, palakpakan po natin. Praise God. Of course, Pastora Maricel. Praise God. Palakpakan po natin. Hallelujah. Pastora May, Minister May, palakpakan po natin. And that is about the ministers. Amen. And also Bishop Erwin, palakpakan po natin. At nandito rin kasama natin si Bishop John Jonathan Serna, palakpakan po natin. Evangelist Marlon, palakpakan po natin. Reverend Roland Amin, praise God. And Minister Ben, palakpakan po natin, praise God. At sa lahat ng taga-Jaom na dito ngayong araw na to, amen. Praise God. I really miss you so much. Did you miss me? Praise God. So lahat ng mga followers dito, sino mga followers natin dito ngayon? Pakitaas yung kamay. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much. You are following for something that you are always benefited. Amen. Praise God. You are not just following healing po, okay? So pagkatapos dito, let's proceed to healing. But ngayong gabi may healing po tayo. Crusade po. Okay, so ngayon is conference. But anyway, after the conference, still we have healing. Amen. So, wag niyo lang tanggapin ang healing. May tatlong putahe po tayo dito sa Jaom. Ano yung tatlong putahe sa Jaom? By the way, kagalingan sa physical. Katulad ng anong sakit, high blood, diabetes, cancer, at iba pa. Ano yung deliverance? Tingnan natin kung may alam ba. Ano yung deliverance? Spiritual. Sasabihin nyo dyan. ano yung deliverance? Sige daw, specific, yes, you have the point, but I want the specific answer. Ano yung specific answer? Kasi dito, di ba, ano yung mga pangalan sa church natin? Dito, palaging ano to palaging nasa harapan to prophetic, healing. So ano yung deliverance? Ayan, perfect. Ugali natin. Kagalingan sa ating mga masamang ugali. Deliverance is, kung ang healing pinapagaling ating physical, ang deliverance pinapagaling ang ating emosyon. Iba yung spiritual din. Emosyon. So, ano yung emosyon? Masamang emosyon. Ano yan? Galit. Di ba? Tingnan natin, di ba? Kung napakinggan po natin, palagi nating binabanggit dito, ihinto nyo yung mga maintenance nyo. Kasi yung maintenance, I tell you, wala namang nagawa sa buhay natin. Yan sa buhay natin. Palagay lang natin yan Instead, nagkakaroon pa ng masamang naidulot ang maintenance. Dahil alam ko naman, kahit tanungin nyo pa yung doktor, sinong doktor niyan? Sino yung mga pharmacist? Kung tanungin nyo sila, isang maintenance nakapagsira ng ibang organ.
para maibenta na naman ang isang maintenance. Bale, pag dalawa ang maintenance mo, magiging 4 ang sakit mo. Alam niyo po ba yon? Dapat alamin nyo yan eh. I was assigned in the medical field for 3 years. I'm not a doctor but I know sa mga pamamaraan sa pharmaceuticals at medicals. Balik, kung 5 ang maintenance mo, 10 ang sakit mo. Call me a false prophet kung hindi totoo. Now, alam nyo na ngayon, dapat suriin natin ng maayos, maigi itong mga ganitong bagay. Amen. So, tingnan nyo, for example, kung ang tao magalitin, kahit anong klaseng gamot ang iinumin mo, may high blood ka pa rin. Under such time, you go to the deliverance church, may deliver ka doon, magkakaroon ka ng deliverance, ipagkatapos yan, wala ka ng galit. Sino may high blood? Walang high blood. Sino magalit? Sino hindi magalit dito? Pakitaas yung kamay. Yan, nadyaw, wala na. Yung dati, parang natatangs din, di ba? So yun po, nakuha po ba natin? So yun, ano pa? So, meaning to say, ano ang deliverance ministry? Pagpapagaling ng masamang damdamin. Pati yung kaisipan, yung kaisip natin, spiritual na po yun. Huwag niyong kalimutan. Kaya I really bless that God gave me wisdom na parang ilantad talaga ang katotohanan ng ganito. Amen? So, yung isipan natin, yung worries, madaling, mas lalong-lalo na ngayon, mataas na yung, mahal na yung gasolina, mahal na yung krudo. Yung iba, nag-alala na, bakit ganito? Ako kung papiliin ko kayo, ano mas maganda? Yung COVID or mataas na lang yung krudo? Mataas na lang yung krudo, hindi na balik kahit 1,000 pa yung krudo, okay lang yan. Magtanim natin ng kamote dito. Para mabuhay lang. Yung mga madalas magpunta sa mall, madalas mag-order sa Shopee, wala na. Yan man lang ang katapat niyan. Ganoon pa rin, kung mataas yung krudo, mataas yung fuel o mataas yung bilihin, tingnan nyo, di ba, ang dami yung bilhin. Di ba totoo? Huwag kayong bibili. Ganoon pa rin ang parang 1 times 1 equals 1 pa rin yan. Di ba totoo? Self-discipline ang pantapat niyan. Kaya sabi ko sa mga kapatid natin doon sa Negros, sabi ko sa kanila, may BYD kami. Yung BYD doon, hindi na nangangailangan ng gasolina. Sabi ko sa kanila, pag hindi talaga mapigilan yung krudo at gasolina, may isang BYD tayo, pwede kung konting yung tawag yung chariot dito, yung mga parang tartanilya ba? Hilain na lang, yung BYD ang hihila doon, libre pa rin lahat. Diba? So sa ganitong klaseng panahon, although we are affected by these wars, but we need to understand now because this is our topic. Amen? We need to understand what's really going on in this season. Amen? So pag ang pantapat dyan is, self-control. Control yourself. Do not go anywhere. Stay in your home. Amen. Praise God and make something na kakaiba sa ginawa mo dati. Amen. Self-discipline. Amen. So yung mga tao ngayon, maalalahanin na. Nag-worries na. Yan, worry, fear. Ano pa? Worries, fear. Yan, sakit sa utak yan. Worries, fear. Negativity. Yan. Yung iba, magpapakamatay na. Pero pag mutik na mamatay, magpapahiling pa. Di ba? Kalukuhan yan eh. Amen, amen. Binigyan tayo ng Lord ng buhay, iaalay natin ating buhay para sa Kanya. Amen. Yan ang tamang gawin. Kaya ang problema kasi, hindi natin naintindihan. Isa sa mga kapatid natin nagtanong, parang nananamlayan ako, nanghihinaan ako, gusto ko ng ganito at ganyan. Sabi ko sa kanya, normal talaga yan. Dahil normal sa mga tao mag-isip na ganyan na walang bersikulo. Pag may bersikulo kang panindigan, walang klaseng mga isipan na ganyan. Okay? So yan, kailangan deliverance. Okay? Fear. Kailangan, para hindi ka na matakotin, you need fear, you need deliverance. Hindi ka na maramdamin, you need deliverance. Ano pa? Negative thought. Kailangan deliverance yan. Hindi ka nag-negative. Yung, di ba, nakita nyo yung mga nagre-reflex, yung mga bulag,
Hindi ka sila nag-negative yung isipan nila. Bulag sila, tayo hindi naman bulag. Bakit negative yan? Amen, amen. Sa palaging tinitingnan ng problema, ayan, maraming negativity dito. Tingnan mo yung word. 2 Corinthians 5:7. The Bible says, walk by faith and not by what? Sight. Walk by faith, ano ibig sabihin yan? Anong faith? Faith coming from hearing the word of God. So word of the Lord, magiging prinsipyo natin. Huwag yung word of this world. Kasi yung word of this world na nasanayan ng mga tao na parang dependent sila sa mga pangyayari sa mundong ito, ano nangyari ngayon? Ha? Diba? Grabe yung mga wars and rumors. Grabe na ngayon. O ano nangyari sa mga tao ngayon? I know, mas lalong nagiging napipressure ang kanilang utak ngayon. Totoo hindi? Amen, amen. So, you need deliverance. Now, ano pa? So, alam nyo na yung deliverance? I-cast out yung anger, hatred, fear, worries, negativity. Ayan, you need deliverance. That's why church ngayon, even church leaders needs deliverance. Amen. Ano pa? Dito, healing, prophetic. Ano yung prophetic? Yanan. Kung hindi nyo alam dito, mas lalong dito, hindi nyo talaga alam to. Ano yung prophetic? The Bible says, those who believe the Lord their God, they shall be established. And those who believe their prophet, they shall prosper. Amen. Amen. 1 Corinthians 14:4. Those who speak in tongues edifies himself, and those who what? Prophesy edifies the church. Therefore, when that church will never raise in the prophetic, all the members are being weakened by the enemy. Amen. Mas lalo na ngayon. Grabe ang panahon ngayon. Sa lahat ng kapanahonan, ito yung pinaka-the best. Yung mga gasoline station ngayon, naghihirap. Di ba ito naghihirap? Naghihirap kung saan ilagay yung number 1. Kasi ang presyo nila, 4 digit lang eh. Ngayon biglang may 5 digit. Ha? Di ba totoo? Nahirapan sila. Paano ito ilagay yung 1? Para magiging 106 per litro. Ha? Okay? So, ano yung prophetic? Yon. Sabi ko kanina, okay, those who speak in tongues edifies themselves, and those who prophesy edifies the church. So therefore, ito na lang. Sa madaling salita, ano yung prophetic? Casting out poverty. Ayan. So kaya, kailangan ng church ngayon ng prophetic. Why? Because the famine across the globe is now taking over. But if you are a prophetic person, you do not believe what's really happening. You always believe the word of the Lord. That's prophetic people. And prophetic people is the Christians. But sad to say, there are lots of Christians today. They keep on worrying about something happening. They do not rejoicing because our name has been written in the book of life. Nakuha po ba natin? Okay, now, praise the Lord. So now, alam nyo na po. Amen. So, kung si healing, pagalingin ang mga sakit at karamdaman, katulad ng high blood, diabetes, cancer, at iba pa, si deliverance, papagalingin ang ating mga masamang damdamin, masamang kaisipan. So, si prophetic, papagalingin ang iyong bulsa. Now, alam nyo na ngayon. So, maganda ba ang putahe sa Diyaw? Ang ganda ng putahe. Yung iba, nakakita ng vision, nakakita ng multo, sabi nila, ako din, prophetic din ako. Multo lang yung nakikita mo, prophetic. Hindi, mali yan. Kasi yung mga baliw, nakakita din sila ng multo, kaya nag-uusap-usap siyang nag-iisa. Di ba, yung baliw? Yung baliw talaga, nag-uusap-usap yan. Nakikita natin. Bakit may... baliw to kasi nag-uusap eh. May kinakausap siya lang nag-iisa. But I tell you, in the realm of the spirit, may kinakausap talaga siyang isang nilalang. Tapos sabihin, ay prophetic din ako dahil may vision ako, may dreams ako. Maling-mali po yun. Ang tunay na prophetic is dahil sa vision na yan, makapag-produce siya for prosperity because without prophetic, poverty is very difficult to destroy. Amen. Limitation is very difficult to destroy. Bankruptcy is very difficult to be destroyed. Demotion, delays of blessing, they are very difficult to be destroyed. But when the prophetic ministry is arising, those things are very easy. Palakpakan po natin si Lord. Amen. So, para hindi po tayo makakonfuse. Dahil maraming church ngayon sa prophetic din sila. But no, it must accompanied with evidences. Amen. And here we go. Here in Jaon, by the grace of God, praise God, wala pong mga church dito yung nakapag go with the flow in the prophetic doctrine na parang nagkakaroon ng bagsakan. Wala. Although mayroong ganyan, pero aangat at aangat talaga.
Amen, amen. Mas lalong-lalo na wala tayong mga sakit at karamdaman, wala na mga masamang damdamin, wala na po mga negatibo sa utak, sa isipan natin. Ipagpatuloy po natin yan. God, time will come. The Bible says, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Amen. So ano yung sitwasyon natin ngayon? Pasalamatan natin. Let God will do the rest. Huwag palaging ano-anong klaseng mga pangarap natin sa buhay. Amen? Okay, now today, I'm going to teach you, to enlighten you in a very basic way of revelation for what's really going on in this time. Amen? Praise the Lord. Ako po ba natin? Now in the book of Daniel, so makahintay po ba ang mga magpapahiling ngayong araw na to? Dahil conference po ito. Paghiling, walang problema. Mamaya paghiling, saglit lang yan. Pagkatapos healing na yan. But this is conference. Dahil ang conference ay kailangan po natin gawin upang magiging karapat-dapat po tayong makapagtanggap ng kagalingan at ma-maintain po natin ang ating kagalingan. Amen. Ma-maintain po natin ang ating kabaguhan. Ma-maintain po natin ang ating mga pagpapala. Amen. Yan po ang function, ang epekto ng conference. Palakpakan po natin si Lord. Praise the Lord.